Check this. Good morning po. Pwede na po tayong tumayo mga kapatid. Let us begin ang service po para sa Lord. Sa verses, sa Genesis 13, verse 10 to 18, it talks about po ang pamimiling ni Lot tsaka ni Abraham dun sa lugar kung saan sila dapat or kung saan nila gustong manirahan. And dun sa pinili ni Lot, evidently, pinili niya po yung sa tingin niya maganda, mas maayos, at natira po kay Abraham yung isang dako. Notable po sa verse 18, sabi niya, lumipat si Abram sa Hebron at doon tumira sa tabi ng malalaking puno sa Mamre. Nagtayo siya roon ng altar para kay Yahweh. Even at this moment and sa panahon po natin ngayon, kahit saan, kahit sa tent, kahit sa paranampan, hallelujah. Even at this place, kahit saan, tayo ay dapat lamang magpuri sa Panginoon. Amen? Amen. Sa'yo ko lang natagpo ang tunay na kagalakan. Nais ko pinalakasan ang puso ko. Ikaw lamang kahit ngayon bukas at kailanman sa pagkailangan.
puso ko. Spirit, hallelujah. Oh, worship you, Lord, hallelujah. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Walang puso ko ito, ang magalagin sa'yo. Isa pa. Walang hanggang sa'yo, walang hanggang. For the last time, walang hanggang. Iparinig mo sa Panginoon. Walang hanggang kitang pupurihin. Walang man ang puso ko ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin. Walang hanggang. Puso ko ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Walang ang puso ko ito ang mamalagi sa'yo. Puso ko ito ang mamalagi sa'yo. Panginoon, maraming salamat po sa iyong pag-ibig at iyong katapatan. Salamat po, Panginoon, dahil sa bawat araw ay nararamdaman po namin ang iyong kabutihan sa aming buhay. Lord, patawarin niyo po sana kami sa aming mga kasalanan. Linisin niyo po ang aming mga puso at isipan. At tanggalin niyo po ang anumang hadlang na pumipigil sa amin upang magsamba sa iyo ng buong puso at buong katapatan, Panginoon. Sa oras po na ito, Panginoon, ay iniaalay po namin ang aming mga puso sa iyo. Lord, ikaw lamang po ang karapat-dapat na sambahin, dakilain at parangalan. Panginoon, ano man po ang aming pinagdadaanan ngayon ay pinipili at pipiliin po namin magtiwala at magpuri sa iyo, Lord. Alam po namin na hindi niyo po kami papabayaan kailanman. Inaanyayahan din po namin ang iyong banal na presensya sa oras na ito, Panginoon, upang pangunahan ang bawat bahagi ng aming pagsamba. Haplusin niyo po, Panginoon, ang bawat puso ng mga taong naririto, pati na rin po ang mga nakikinig sa labas. Iparanas niyo po sa amin, Lord, ang iyong presensya. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang mga aawit at ang mga awitin. Dalangin po namin, Panginoon, na ang pagpupuri po namin ngayon ay maging handog ng pasasalamat,
at ng pagmamahal sa iyo, Lord. Inilalapit din po namin sa iyo, Panginoon, ang mag-e-exhort ng giving, ang mga maghahandog at ang mga handog. Naway, i-bless niyo pa po ang bawat isa, Panginoon. Ipinagdarasal din po namin, Panginoon, ang aming pastor na magbabahagi ng iyong salita sa araw na ito. Puspusin niyo po sana siya ng iyong karunungan. At lahat po sana ng mga salitang kanyang sasambitin ay maglapit sa amin sa inyo. Magbigay ng pag-asa, magpatibay ng pananampalataya at magpaalala sa amin, Lord, na ikaw lamang po ang karapat-dapat na sambahin at papurihan. Tulungan mo po kami, Panginoon, na isabuhay ang aming pagsamba at sa pamamagitan ng pagsunod namin sa iyong salita sa araw-araw. Lahat po ng ito, Panginoon, ay aming idinadalangin sa ngalan ni Jesus, ang aming tagapagligtas at Panginoon. Amen. Sumasamba sa'yo, sagad-sagara na kasiyahan, tunay na nadarama ikaw.
sa Panginoon. Sumasamba sa'yo. Yes, Lord. Tunay na nadarama ikaw. Let the joy of the Lord be this place. Sumasamba sa'yo. Lahat ng masaya. Malakas! Claim it! Claim it! Tunay na nadarama ikaw ang hinahanap ko sa buhay ko ito. Pagdalagat, hallelujah. Sumasamba sa'yo. Sagad sa ngalan, siya. Tunay na nadarama ikaw. Tignan mo naman ang katabi mo, i-share mo yung kaligayahan mo sa kanya. Ay, di makulit ang sumasamba sa'yo. Let us enjoy this moment with God. Ang hinahanap ko. This is a taste of heaven. Sumasamba sa'yo. Ikaw ang hinahanap ko. Ay, hindi magkwento. Sumasamba sa'yo, sagad sa ngalan, siya. Tunay na nadarama ko.
presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pag-iakap mo, Ama, thank you Lord for your presence. ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y nakilain, magpapahayag ba? Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang araw mo, Ama.
papuri. Come on, church. Hati at pagsamba. Kapagkailanman nararapat ka sa papuri. Ang hati at pagsamba itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa hati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpagkailanman. Nararapat ka sa papuri. Ang hati at pagsamba itataas ang ngalan mo, Ama. Come on, church. Nararapat ka sa For the last statement. nararapat ka sa papuri. Jesus, ika'y dakilain, magpagkailanman. Nararapat ka sa papuri. Ang hati at pagsamba itataas ang ngalan mo, Ama. Hallelujah, hallelujah. Tunay po, Panginoon, na ikaw ang karapat-dapat papurihin, karapat-dapat luwalhatiin, karapat-dapat sabayin sa lahat ng panahon. Sa umagang ito, minsan pa po na hayaan mong masamba ka namin sa isang pagsabang katanggap-tanggap sa iyo. Saliksik po, Panginoon, ang mga puso at isipan. Patawarin kami sa lahat ng nagawa namin pagkulang at pagkakasala. Sa umagang ito, Diyos, minsan kang mangusap ka sa bawat puso. Pagpalain mo po ang iyong salita na ipapahayag. Ang dalangin namin, O Diyos, ang salita mo ay patuloy na umabot sa bawat tao na narito, makikinig at tatanggap ng iyong salita. Salamat po, Ama, sa umaga nito, sa muli mo pong gagawin. Pagpalain mo ang iyong mensahero, ang mensahe, at hayaan mo, Diyos, ikaw lamang ang maitaas, ikaw lamang ang maluwalhati, ikaw lamang ang maparangan sa umaga nito. Sa pangalan po ng Panginoong Yesus, iniiling namin ang patnubay at tulong ng Santong Espiritu at ang bawat naririto, O Diyos, patuloy na ilagay mo sa kanilang puso at isipan ang eagerness na makinig at tanggapin ang iyong salita. Salamat po, Ama, sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Praise the Lord. So, salamat po sa Lord sa umagang ito na naririto na naman po tayo. Yan. So nakikita niyo po. So salamat po at marami tayo ngayon sa grasya po ng Panginoon ay nagkakasama-sama naman tayo upang makinig ng salita po ng Diyos. So parang kulang na yung upuan natin. Sige po, mag-settle down muna ang bawat isa. Hallelujah. Last week po, ano po yung message last week? Si Sister Angelita lang laging nakakatandaan ng message.
pagdating ng Christmas, siya lang may reward. So, this morning po, ang ating pong pag-aaralan ay ang patungkol po sa dalawang karakter sa Bible na magkasama sila dati, subalit magkaiba ang naging ending po ng kanilang buhay dahil nga sa pinili nilang desisyon sa buhay po nila. At ang ating pong teksto sa umagang ito po ay kukunin po natin sa aklat ng Genesis. At ang Bible character po sa umagang ito, none other than si Abraham at si Lot. Si Lot po, hindi siya babae. Lalaki po to, ha? Lalaki si Lot. So, ang Diyos po ay may panawagan kay Abraham, umpisa pa lang. Sa Genesis chapter 12, verse 1 hanggang 5 po, dito pa lang po ay makikita na po natin yung kwento ng dalawang karakter na ito, si Abraham, ang kanyang panawagan, na kung saan po, ito pong pamangkin niya, si Lot, pamangkin po niya, ay na-bless din dahil sa kaniyang kaugnayan kay Abraham. Sinabi ni Yahweh kay Abraham, dati po ang pangalan ni Abraham ay Abram. Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak. Pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamiin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sayo'y magpapala ay aking pagpapalain. Ang sayo'y sumumpa ay aking susumpahin. Sa pamamagitan mo, lahat ng bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Sumunod nga si Abram sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Sumama sa kanya si Lot. Isinama ni Abram ang kaniyang asawang si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niya lahat ng kanyang lipit at mga kayamanang naipon. Dito po sa binasa natin teksto na ito, ang panawagan po ng Diyos ay kay Abraham. Subalit, sinama niya ang kanyang pamangkin na si Lot. Hindi po kasama si Lot sa tinawag ng Panginoon. Subalit, dahil itong si Lot ay sumama sa taong pinili at tinawag ng Diyos, yung blessing para kay Abraham ay dumaloy din sa kaniya. So sa umaga pong ito, magpo-focus tayo sa aral na makukuha natin kay Lot mula sa isang kalalagayan na pinagpala siya dahil sa kanyang kaugnayan kay Abraham, patungo sa isang kalalagayan na pinili niya na mapawalay at pinili niya ang isang napakaganda sa tingin niya na nagdala sa kanya sa kapahamakan. So, ang context po ng message natin dito, kilalanin po muna natin itong si Lot. Si Lot po, ayun nga po, pamangkin siya ni Abraham, at dahil sa kanyang kaugnayan, pinagpala din siya at marami siyang property na naipon dahil sa kanyang kaugnayan. Subalit ito pong si Lot ay pinili niya yung lugar na sa tingin niya ay maganda dahil nung nagkaroon ng iwalayan itong dalawang mag-angkel na ito. At si Lot po ay sa Genesis chapter 14 po, siya po ay nang siya'y mawalay kay Abraham, siya po ay nakaptured sa isang digmaan na sinakop na lugar na kanyang pinili. At sa Genesis chapter 19 po, ito po yung nung wasakin ng Diyos ang Sodom at Gomorrah, ito pong si Lot ay naroon sa lugar na yun. Subalit dahil sa pag-ibig ng Diyos kay Abraham, iniligtas niya pa rin si Lot na pamangkin niya. Sa kagaya po ng sinabi ko, hindi siya kasama sa mga Abraham. Tandaan po natin, when you come close to sin, you will be influenced slowly and possibly na makompromise slowly at eventually over time, maa-adapt mo yung kultura na kung saan ay
pumunta ka na malapit doon. Ito po yung ating pag-aaralan. So ang ating pong title ngayon, Lesson from the Life of Lot. Hindi Lot po yan, ha? Lot, pamangkin ni Abram, na kung saan ito po isang lalaki. So ang ating pong subtitle, The Cost of Wrong Choices. Ang halaga ng maling pagpapasya. Sa buhay po natin na ito ay marami po tayong choices na pinipili araw-araw. Every day ay gumagawa tayo ng desisyon na kung saan ang desisyon na ito po yung humuhubog sa ating kinabukasan, na kung saan ito po, ang mga desisyon na ito ay possible na even ang ating family and especially ang ating relasyon sa Diyos. So, sa bawat pagpili po natin, ito yung naghumuhubog sa direksyon sa ating future. So, dito po sa Genesis chapter 30 natin babasahin, na kung saan ito pong si Lot ay dumating siya sa pagpili at pinili niya yung sa tingin niya ay maganda. Kaya nga po, dito sa story ni Lot, ito po ay nagtuturo sa atin na hindi lahat ng attractive opportunity, ito po yung best na hinihanda ng Diyos sa bawat isa sa atin. Di po ba? Marami tayong magandang plano sa buhay na sa tingin natin, ito yung makakabuti sa akin. Pero ang tinanong mo ba, ito ba yung plano ng Diyos para sa iyo? So sa umaga pong ito, basahin po natin ang ating teksto. Magsitayo po tayo. Meron akong tagabasa. Si Lot, nakasakasama ni Abram, ay marami na ring tupa, kambing at baka. Mayroon na rin siyang sariling pamilya at mga tauhan. Dahil napakarami na ng kanilang mga hayop, hindi na sapat ang pastulan para sa mga kawan ni na Abram at Lot. Kaya't madalas nag-aaway ang mga pastol nila. Nang panahon ding iyon, ang mga Kananeo at Perizeo ay naninirahan pa sa lugar na iyon. Kinausap ni Abram si Lot, hindi tayo dapat mag-away at ang mga tauhan natin, sapagkat magkakamag-anak tayo. Mabuti pa yung maghiwalay tayo. Mamili ka, kung gusto mo sa kaliwa, sa kanan ako. Kung gusto mo sa kanan, sa kaliwa ako. At nang iginala ni Lot ang kanyang paningin, nakita niyang ang kapatagan ng Jordan hanggang sa Zoar ay sagana sa tubig, tulad ng halamanan ni Yahweh at ng lupain ng Egypto. Nangyari ito noong hindi pa natutupok ang Sodoma at Gomora. Kaya pinili niya ang dakong silangan sa kapatagan ng Jordan, at naghiwalay nga sila ni Abram. Nanatili si Abram sa Kanaan. Samantala, si Lot ay nanirahan naman sa mga lungsod sa kapatagan na malapit sa Sodoma. Napakasama ng mga tao na sa lungsod ng Sodoma. Namumuhay sila ng laban kay Yahweh. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang salita. Sige po, makakaupo na po tayo. So dito po sa kwento na ito, ay nung tawagin ng Diyos si Abraham, sumama nga si Lot at sila'y pinagpala at sa kanilang kalalagayan, naging mayaman po itong dalawa. Dahil sa laki po ng yaman nila, nagkakaroon na ng conflict sa mga pastol nila dahil hindi na sapat yung pastulan nila sa dami ng halagang hayop. Kaya nagpasya itong si Abraham na magkaroon sila maghiwalay sila. Kung saan, parang sinasabi dito ni Abraham na piliin, ikaw na ang unang pumili at ang mapili mo, yon ang para sa'yo. At yung para sa akin, yung matitira, yung para sa akin. So, sa makatuwid po, nag-give way itong si Abraham at binigay niya ang unang pagpili ay Lot. At dito po si Lot, sabi po sa ating binasa, sa verse 10 po, sabi diyon, at nangigala ni Lot ang kaniyang paningin
nakita niya ang kapatagan ng Hordan hanggang sa Zoar ay sagana sa tubig. Pero pag bumaba sa verse 13 po, sabi dito, kasi from verse 12, sabi po ito, nanatili si Abram sa Kanaan, samantalang si Lot ay nanirahan naman sa mga lungsod sa kapatagan malapit sa Sodoma. Sa verse 13 po, sabi doon, napakasama ng mga tao sa lungsod ng Sodoma, namumuhay silang laban kay Yahweh. So tingnan po natin yung transition ni Lot mula sa nasa piling siya kasama niya si Abraham, na kung saan pinagpala siya hanggang sa pagpili niya sa lugar na malapit, na kung saan ang lugar na yon, pag umakyat ka pa sa verse 19, ito yung mga lugar na winasak ng Diyos, pinaulanan niya ng apoy. Ito nga po, sa verse 13 po, sinabi doon na napakasama ng pamumuhay ng mga tao doon. Kasi ito pong si Lot, pumili siya, nakakala niya ay maganda. Wrong choices often based on what we see. Kadalasan po, kapag tayo po ay may mga opportunity bilang mga taong nakakilala sa Diyos, bilang mga Kristiyano, kapag pinapipili tayo, for example, sa trabaho o sa eskwelahan, ang pagpili po natin minsan ay base sa nakikita natin na alam natin na maganda. Alam natin sa ikabubuti natin. Marami tayong pangarap na gusto natin na mangyari. Hindi po masama yan. Subalit, lagi mong itanong, yan ba ay ang kalooban ng Diyos? Nagbe-base tayo lagi doon sa nakikita natin. Nakikita natin, nakala natin maganda, akala natin okay. Subalit, ang tanong, yan ba'y makakabuti sa'yo? Tandaan po natin, many wrong choices begin with the eyes. Lahat po ng karamihan ng maling pagpili natin ay nag-uumpisa na sa tingin natin ay tama. Tama po ba? Tandaan natin, what looks good is not always good. Hindi lahat ng nakikita nating mabuti ay makakabuti. Amen po? Nung hindi ka pa nakakilala sa Diyos, akala mo mabuti ang macho kang tingnan kapag ikaw naninigarilyo, umiinom. Subalit after a year, makikita mo na hindi pala good yun, makakasama sa katawan. Amen po? Kaya nga, we must seek God wisdom, not merely human reasoning. Dapat nating isik ang wisdom na nanggagaling sa Panginoon. Yung karunungan na galing sa Diyos. Paano mo malalaman ang karunungan na galing sa Diyos? Sa pamamagitan ng pagbabasa ng banal na kasulatan. Sapagkat sa banal na kasulatan ay nasusulat na po lahat yan. Sabi po sa Kawikaan 3:5-6, Kayawe ka magtiwala, buong puso at lubusan. Ano pong kasunod? At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Verse 6 po, sabay-sabay natin basahin. Sa lahat ng iyong gawain, ulitin po natin from magmula po sa umpisa. Sabay-sabay po. 1, 2, 3. Very good, children. Ito pong talata na ito, hindi na kailangan ipaliwanag, di po ba? Malinaw na po sinasabi niya. Sabi niya, kay Yahweh ka magtiwala. Ano po sabi doon? Hindi partial. Buong puso at lubusan, hindi kulang. Amen? Ano pong kasunod? At huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Kadalasan po, nananangan tayo sa sarili nating karunungan. Kaya kapag napahamak ka, doon ka palang lalapit sa Diyos. Baligtad po, di po ba? Dito sa talata na ito, sinasabi po niya ng salita ng Diyos, ang una mong dapat gawin sa lahat ng mga bagay na gagawin mo sa buhay, sa lahat ng desisyon na pipiliin mo sa buhay, magtiwala ka ng buong puso
at lubusan sa ating Panginoon. Huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Amen? Sabi dito, sa lahat ng iyong gawain siya ay alalahanin. Hindi po sinabing sa mga ibang iyong mga gawain, hindi partial, hindi yung selective lang na gusto mong isang guni sa Kanya, na gusto mong ilapit sa Kanya. Sabi po dito, sa lahat ng iyong gawain, siya'y nga iyong alalahanin. Amen po? Upang ikaw patnubayan sa iyong tatahag. Kung minsan po, baliktad. Ikaw ay lalakat na sa iyong tatahakin kapag napaama ka, doon ka palang lalapit sa Diyos. Ang salita po ng Diyos, ang Diyos ay tumutugon sa kanyang salita, sa kanyang mga pinangako, ayon lamang sa nasusulat na sinasabi sa banal na kasulat. Hindi po ito nirarambol. Kapag ito'y nirambol, pinagbali-baliktad mo, hindi pwedeng tayuan ng Diyos ang salita na hindi niya sinabi sa banal na kasulatan. Amen? Hindi niya, kahit na i-edit mo to, pagbali-baliktaran mo to upang mag-fit dun sa gusto mo, kung hindi ito yung sinabi ng Diyos, hindi mangyayari po. Amen? Tandaan po natin ditong Kawikaan 3:5-6, sa lahat magtiwala tayo at ng lubusan at huwag mananangan sa sariling karunungan upang ikaw ay patnubayan sa iyong tatahakin. Amen po? May kondisyon. Ano po yung kondisyon? Nagtiwala ng buong puso at lubusan kay Yahweh. At mangyayari yung patnubay sa tatahakin mo kapag nagtiwala ka at sumangguni sa Kanya. So, tingnan po natin itong si Lot. Balik po tayo kay Lot. Sa Genesis 12:13 po, ito pong si Lot, nung sila'y maghiwalay ni Abraham, pinili niya yung malapit sa Sodom. Sabi po doon sa binasa natin, ano po ang klaseng tao o lugar anong klaseng lugar ang Sodom? Anong klaseng mga tao doon? Ang mga tao doon ay namumuhay sa kasamaan. Ito pong si Lot, sabi po dito sa verse 12, Lot pitched his tent near Sodom, a city known for great wickedness. Sa English translation po, ang ginamit na word, great wickedness. Napakasama ng mga tao doon. Amen? Kung titingnan natin si Lot, mula sa kaugnayan niya kay Abraham, o for sure, nung kasama siya ni Abraham, naturuan niya ng magandang asal. Naturuan niya ng magandang ugali. Kaya nga pinagpala siya. Di po ba? Subalit nang siya'y mapawalay kay Lot, pinili niya ang sa tingin niya ay maganda, at siya ay unang ginawa niya ay, sabi rito, persistent near Sodom. Itinayo niya ang kanyang tolda malapit sa Sodom. Ganyan din po minsan. Ang kasalanan po ay hindi naman kagad tayo pumupunta, ginagawa yung kasalanan eh. Kumbaga, lalapit ka pa. Mag-decide ka pa na try kaya pang malapit. Hindi naman mature. So, ganito pong nangyari kay Lot. Hindi siya pumasok agad sa Sodom. Ang una po niyang ginawa ay itinayo niya ang kanyang tent malapit. Ano po ang reflection nito sa atin? Kapag mayroong lugar na alam mo o mayroong isang bagay na hindi ayon sa kalooban Diyos, lugar na kung saan ay hindi karapat-dapat sa Panginoon, bilang mga Kristiyano, hindi ka dapat lumapit doon. Kasi kapag lumapit ka, eventually, papasok ka na. Amen po? Kaya nga po, wrong choices ignore spiritual consequences. Ito po ang nangyari kay Lot. Yung pong compromise po ni Lot, hindi naman po kagad-agad pumasok siya sa Sodom. Una po, tinignan niya muna ang kagandahan ng Sodom. Kaya pinili niya yung lugar na malapit doon, di po ba? Pangalawa po, nag-move siya o tinayo niya yung kanyang tent malapit sa Sodom. Pangatlo po, kapag binasa mo po yung nung wasakin ng Lord ang Sodom at Gomorrah sa chapter 19, si Lot po ay naniniraan na doon sa loob. Kaya eventually, Lot lived in Sodom.
na dati ay nakita lang niya. Dati ay nagtayo silang tent malapit doon. Pero over time, siya na rin ay naniraan doon na sinasabi ng Biblia, ito po yung city known for great wickedness. Kaya nga po winasak ng Panginoon to. Spiritual decline is usually gradual po. Ang pagbagsak ng spiritual po ng isang Kristiyano, hindi naman po biglaan yan. Gradual, unti-unti. Kaya nga po itong si Lot, unti-unti na siya'y pumasok sa kasalanan, sa lugar ng kasalanan sa Sodom. Hindi naman siya instantly pumasok. Kaya nga po, small compromise often leads to greater compromise. Yung malili na compromise mo sa pagiging Kristiyano mo, eventually po, magli-lead yan sa mas malaking compromise. Kasi po, sa mga small compromise, kinukondisyon ang buhay mo, ang isip mo, ang puso mo, para sa isang malaking compromise. Sa isang maliit na kasalanan, kinukondisyon ka ng kalaban natin na para sa malaking kasalanan. Kaya po, environment influence character. Nung pumasok po sina Lot sa Sodom, na-influensyahan na po siya. Na-influensyahan na ang kanyang pamilya. 1 Corinthians 15:33, huwag kayong paloloko, ang masasamang kasama ay nakakasira ng mabuting pagkatao. For sure, itong si Lot, nung kasama niya si Abraham, mabuting tao siya. Eventually, nung pinili niya ang sa tingin niya ay maganda, pinili niya ang Sodom at Gomorrah, eventually, naging kagaya na rin siya ng mga taga-Rom. Kasi na-adapt na niya eh. Amen po. Di po ba? Kaya nga sabi po ng Biblia, huwag tayong makipamatok sa mga hindi natin kapananampalataya. Ikaw na isang nakakilala sa Panginoon, kapag ang mga kasama mo ay unbeliever, ikaw ay maakay nila. Why? Nai-impluensya kanila. Mas maganda ikaw ang maka-impluensya kanila patungo sa Panginoon. Pero, kapag ikaw lang mananampalataya at ang mga kasama mo unbeliever, eventually ikaw mag-impluensya. Huwag mong sabihing malakas ka. Mag-uumpisa yun yung sa mga small compromise hanggang sa malaking compromise. Amen po? Wrong choices ignore spiritual consequence. Ito po yung nangyari kay Lot. Kapag tinignan mo po yung mga tala sa kanya sa banal na kasulatan, ang ending po ni Lot ay hindi maganda. Na kung saan ang makikita sa ending ng kanyang buhay, yon ang klase ng pamumuhay na na-adapt nila sa Sodoma. Wrong choices of priority affect the whole family. So ano pong ibig sabihin nito mga kapatid? Our decision impact those we love. Ang ating pong decision ay mayroon pong impact sa ating mga mahal sa buhay. Gusto ko pong tingnan natin yung sinasabi ng banal na kasulatan sa Genesis 2:24. Sabi rito, therefore a man shall leave his father and his mother, and hold fast to his wife, and they shall become one. So ano pong ibig sabihin nito? Iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, at sila'y magsasama ng kanyang asawa, at sila'y magiging isa. Di po ba? So, ano na ang priority ng lalaki ngayon? Ang asawa niya, di po ba? Kasi, one na sila eh. Nagiging one na sila. Di po ba? E naman pwedeng priority, may priority kapit na mong katawan. E naman pwedeng, kaya pa dilawang kapit na akong katawan, dilawang ko pa yung kapit ng katawan. Na ano pong malyari? Mulok ya, di po ba? Ang wrong choices of priority affect the whole family. Ano pong ibig sabihin nito? Kapag ang isang lalaki po ay
nag-asawa niya siya, ang priority na niya ay ang kanyang pamilya. Dadaloy ang blessing ng Panginoon doon sa sinasabi ng kanyang salita. Amen? Mahalaga rin po yung mga magulang natin, mahalaga po yan. Sabi ng Biblia ay pinagpapala ng Diyos ang marunong tumanaw ng utang na loob sa kanilang mga magulang. Amen. Subalit pagdating sa priority, kapag ikaw ay nag-asawa na, priority mo ang pamilya mo. Amen po? Ito pong si Lot, ano pong makikita natin? Kung priority niya ang kanyang pamilya, nung nagtayo siya ng tent malapit sa Sodom, nakita niya ang pamumuhay ng mga tao doon ay masama, dapat umalis siya doon. Pero dahil sa tingin niya ay maganda, sagana ang lugar na yon, sinama pa niya ang kanyang pamilya. So, wrong choices of priority affect the whole family. Makikita po natin yung effect na nangyari sa kanya. Parent must consider the spiritual welfare of their family, not only the financial gain. Kung priority ni Lot ang kanyang pamilya, sana nung nakita niya yung kasamaan ng Sodom, hindi na siya nagtuloy doon, umalis siya. Pero dahil nakita niya yung kasaganaan sa lugar na yon, nanatili siya hanggang sa pumasok na siya. Amen po? Kung minsan ang kasaganaan, akala natin ito ay ang kalooban sa iyo ng Diyos. Subalit ito yung nagdadala naman pala sa iyo sa pagkalayo sa Diyos. Matuto po tayong ma-discern na kung ang mga bagay na yon ay yan ang kalooban po ng Diyos. Sabi po sa Joshua 24:15, sabi ni Joshua, "But if you refuse to serve the Lord, then choose today whom you will serve," sabi niya. Pero ito yung priority ni Joshua. "But as for me and my family, we will serve the Lord." Sabi niya sa mga Israelita niyon, "But if you refuse to serve the Lord, then choose today. You will serve," sabi niya. Pero ako, sabi niya, ako at ang aking pamilya ay sa Diyos lamang maglilingkod. Kung titingnan po natin sa buhay po ni Lot, kung naunawaan niya lamang yung consequence ng kanyang pagpili, dapat hindi na niya dinala, inalis niya ang kanyang pamilya sa lugar na yon. Amen po? Lot's decision did not affect only himself. Sabi po sa verse 19, his family po became attached to Sodom. Alam niyo po, kapag binasa mo yung chapter 9, makikita mo talaga yung effect ng buhay ng mga anak ni Lot o maging kay Lot sa kanilang paniniraan sa lugar ng Sodom na kung saan punong-puno ng kasalanan. Kaya nga po, pag tinignan mo yung sa verse 19 po, pag binasa mo, ang family niya became attached sa Sodom. Yung asawa niya, nung winasak ng Lord ng Sodom at Gomorrah, huwag kayong lilingon, lumingon siya. Anong nangyari sa kanya? Naging haliging asin. Nawala rin siya. At yung kanyang mga anak ay na-adapt nila yung values ng Sodom. Genesis 13:14 po. After Lot chose first, God spoke to Abraham and reaffirmed his promises. So kung si Lot po ay nagkamali siya ng desisyon, subalit God honors those who trust Him. Una po, ito pong si Abraham. Nag-give way nga po siya kay Lot, di po ba? Pumili ka kung ano ang pipiliin mo. At pinili ni Lot yung maganda sa tingin niya na nagdala sa kanya sa kapaman. At itong si Abraham na, sige, kung ano yung hindi mo pa, yung matitira sa napili mo, yun na lang ang akin. Pero, naunawaan po ni Lot, sapagkat faith waits for God's provision. Ang Diyos naman po kasi nagpapala, amen? Kahit sa tingin ng tao na hindi maganda ang lugar na yon. Subalit kapag kasama mo ang Diyos ang nagpapala. Why? Kasi ang Diyos naman ang source ng lahat ng blessing sa buhay na ito. Amen po? What God gives is always better than what we can grasp for ourselves. Kapag ang Diyos po ang
namili sapagkat alam po ng Diyos ang ating kinabukasan. Hawak nga po niya yung kinabukasan natin. Amen? Since niya hawak niya ang kinabukasan natin, alam niya yung makakabuti para sa amin. Tandaan po natin, obedience brings blessing. Pwede pong ulitin natin to? May na po. Ulitan tayo po. Tanungin mo ang sarili mo, ako ba'y obedient sa salita ng Diyos? Tanungin mo, sige. Baka sakaling sumagot. Siguro pag tinanong mo, obedience ba ako sa Panginoon? Sumagot ang sarili mo ng malakas, hindi! O may sumagot naman sa sarili niya, minsan. Yung isa naman, seasonal. So, ito pong si Abraham. Next, magpipreach po ako. Ang titingnan naman po natin yung buhay po ni Abraham. Kung paano siya pinagpala. Alam niyo po, kapag sinundan mo ang buhay ni Abraham, kahit saan siyang lugar magpunta, nagtatayo siya ng memorial sa Panginoon. Nagtatayo siya ng alaala. Nagtatalo siya ng lugar na kung saan ay sinasamba niya ang Panginoon. Kaya nga po, yung obedience po ni Abraham ay nagdala rin ng blessing kay Lot. Subalit nang pinili ni Lot ang mapawalay kay Abraham, naranasan niya ang kapahamakan ng mawalay sa mga pinili at tinawag ng Diyos. Kaya nga po, ikaw na naririto ngayon, yamang naririnig mo ang mabuting balita ng Panginoon, lagi mong piliin na manatili sa lugar na kung saan dumadalaw yung pagpapala ng Panginoon. Amen? Itong church po, kahit nagaray po ito po ay lugar na kung saan sinasamba natin ng Diyos. Amen po? Matthew chapter 6:33. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Ano sabi ng salita niya? Unahin natin ang karya ng Diyos at ang kanyang righteousness at ang lahat ng ating mga bagay na hinangad ay idadagdag lang niya. Amen po, hindi po baligtad. Minsan kasi baligtad, ginagawa natin ang lahat ng bagay, second option na lang natin ang Panginoon. Sabi ng salita ng Diyos, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Minsan po, tayo po na napaka-busy natin, mas pinipili po natin lagi na gawin yung sa tingin natin ay mararanasan natin ang blessing. Sabi po ng salita ng Diyos, unahin mo siya. Ano pong ibig sabihin ng unahin siya? Sa lahat ng bagay, isang umangguni ka sa Kanya. Sa lahat ng bagay ay isaalang-alang mo siya. Sa lahat ng bagay ay idulog mo sa Panginoon sapagkat ang Diyos ay walang imposible at laging interesado siyang makinig sa iyong mga panalangin. Amen po. At sa ating bilang conclusion po, Lot chose by sight and suffered loss. Pumili si Lot ayon sa nakikita niyang maganda. Pero napalahin ang nawala sa kanya. Ang kanyang mga property, yung asawa niya, na-adapt niya yung culture ng mga Sodom, yung kasalanan, na-adapt ng kanyang mga anak. Subalit ito pong si Abraham, choose by faith and receive God's promise. Pinili po ni Abraham ang manampalataya sa Panginoon, sa kanyang mga pangako, at na-receive niya yung blessing na ipinangako ng Diyos sa kanya. Pag tinignan mo po ang buhay ni Abraham, kahit saang lugar siya pumunta, pinagpapala siya ng Diyos. Amen po? Kaya nga kapag nasa iyo ang favor ng Panginoon, kahit nasa saan ka, ibibless ka ng Panginoon. Amen? Kahit naririto ka lang sa Pilipinas, ibibless ka ng Panginoon. Kahit naririto ka lang sa San Roque, kahit narito lang sa Florida Blanca, ibibless ka ng Panginoon kapag nasa sayo yung favor ng Panginoon. Before making any decision, tanungin mo ang sarili mo, ito bang desisyon na aking pinipili
at ginagawa ay magbibigay ng karangalan sa Panginoon? Ito ba ay magbibigay sa akin ng kalakasan at kainan sa aking paglakad bilang mananampalataya? Kung minsan po, may mga bagay tayong pinipili na kung saan magko-conflict doon sa oras ng ating pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Tanungin din po natin bago gumawa ng desisyon, ito bang desisyon ko na pipiliin ko ay ano ang magiging effect nito sa aking pamilya? Lagi po nating tanungin yan, amen? Ito pong si Lot, sa kanyang naging desisyon, hindi niya kinonsider yung consequence ng kanyang pagpili na nagdala ng kapamakan sa kanyang pamilya. Am I choosing by faith or by sight? Si Abraham po, pinagpapala siya ng Diyos sapagkat siya'y nabubuhay sa pananampalataya, hindi sa nakikita ng mata. Amen? Sa umagang ito ay tinuturuan tayo ng Diyos na lahat ng bagay ay isang guni sa Kanya. At sa bawat pagpili natin, ito'y nakabase sa ating pananampalataya. At sa mga bagay nakikita natin na tila baga napakahirap na pinagdadaanan, napakahirap na laging ginagawa natin. Sabi ng salita ng Diyos, seek ye first the kingdom of God. Unahin mo ang Panginoon sa buhay mo. Don't let temporary gain cause eternal loss. Akala ni Lot, maganda ang kanyang napili na temporary lang pala na kung saan nagdala ng eternal loss sa kanyang buhay. Seek God will before making life's major decision. Hanapin mo ang kalooban ng Diyos bago gumawa ng isang major decision. Amen? Ano mang desisyon na pabigla-bigla na hindi sinangguni sa Diyos, na kung saan ito po'y nagdadala ng kabiguan sa bandang huli. Seek God's wills before making life's major decision. Nagkaroon ng major decision si Lot, pero hindi niya sinik ang kalooban ng Diyos. Nagdesisyon siya by sight. Nung sinabi ni Abraham, pumili ka, hindi natala doon na insay na langit, kundi eager siya na pinili yung magandang lugar. At si Abraham, napunta sa kanya yung lugar na tilaga ba, walang saysay, subalit kung saan naroon ng presensya ng Panginoon sa isang tao, ang lugar na doon ay ginagawang nagiging pagpapala. The safest place is not where the opportunity seems greatest, but where God's presence and blessing are found. Amen po? Kung saan, nasa saan ang presensya ng Diyos, kung nasa saan ang Diyos na kung saan ay kaya niyang pagpalain kahit sa anong estado ng buhay mo. A good opportunity is not always God's opportunity. Tandaan po natin yan. The best choice is always the choice that draws us closer to Him. Sa bawat bagay natin gagawin, piliin natin yung magdadala sa atin papalapit lalo sa Diyos. Amen? Pagpapalapit sa Diyos, nakikilala mo siya ng lubusan sa buhay mo. Nakikilala mo, nalalaman mo yung kalooban niya sa buhay mo. Nalalaman yung mga bagay na hindi ka lugod sa iyo, sa Kanya. Amen po, sa bawat desisyon natin, adalahanin natin ang Diyos. Tayo mula tayo magsita.
Sige, isa pa. Marami po kaming desisyon na pinili sa buhay na ito na nagtala po sa amin sa